Nakabalik na sa bansa si pambansang kamao Senador Manny Pacquiao matapos niyang tagumpay na makuha ang WBO welterweight belt kay Jesse Vargas. Pinasalamatan ni Pacquiao ang kanyang mga taga-suporta. Kwento niya, siya ang nag-imbita kay Floyd Mayweather Jr. na manood ng laban. Sa mga nag-aabang naman ng rematch ng dalawang boksingero, hindi pa raw ito napag-uusapan. Sa laban kay Vargas, napatunayan ni Pacman na kaya niyang pagsabayin ang trabaho sa Senado at sports. Excited na nga raw siyang sumabak uli sa trabaho. Facebook friends, pwede nang ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court ang mga petisyong tutol sa hero's burial. Wala raw grave abuse of discretion sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing doon ang dating Pangulo. Wala rin daw batas na nagbabawal dito, lalo't dating Pangulo, sundalo, mambabatas at Medal of Valor awardee si Marcos. Hindi rin daw siya maituturing na dishonorably discharged. Hindi rin daw siya nahatulang guilty sa anumang krimen. Puro mga kasong sibil lang ang nakahain laban sa kanya sa ibang bansa. Ang pamilya Marcos, tuwang-tuwa sa desisyon, pati na rin ang mga taga-suporta nila. Ang mga tutol naman sa hero's burial, balak umapila. Nasa Tacloban City naman kanina si Pangulong Rodrigo Duterte para sa ikatlong anibersaryo ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Sabi ng Pangulo, dismayado siya dahil marami pa raw biktima ang walang permanenteng bahay. Pagbalik niya sa Tacloban sa Disyembre, gusto raw niya may permanenteng bahay na lahat ng nasalanta ng bagyo. Dumating din sa Yolanda commemoration sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos na hindi nagbatian sa stage. May electoral protest si Marcos sa pagkapanalo ni Robredo sa eleksyon 2016. Simula na po ng botohan para sa susunod na US President. Naging focus ni Donald Trump sa last day ng campaign ang swing states. Pangako niya sa mga botante, and I quote, "We will make America great again." Ang Democratic candidate namang si Hillary Clinton, sinamahan pa ni outgoing President Barack Obama at kanyang First Lady na si Michelle. May malinaw raw na pagpipilian ngayon ng Amerika sa pagitan ng isang malakas at matibay na liderato at isang loose cannon na pwede raw ilagay sa peligro ang lahat ng bagay. Base sa Reuters Ipsos States of the Nation poll, may 90% chance si Clinton na talunin si Trump. Kapuso, anong gagawin mo kung may makita kang ahas sa eroplano? Yan ang na-experience ng mga first-class passenger na isang domestic flight sa Mexico. Check out the video on gmanews.tv. Si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach naman, may importanteng mensahe sa pagpo-post niya ng bikini photo. Sabi ni Queen P, hindi porket di siya agad-agad nagpo-post tungkol sa pageant activities, ay nakalimutan na niya ang kanyang HIV advocacy. Nag-set naman ng bagong record ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry. Nagpakawala si Curry ng 13 three-pointers laban sa New Orleans Pelicans. Balikan natin ang desisyon ng Korte Suprema na payagan ang paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kayo mga kapuso, sang-ayon ba kayo sa hero's burial para sa kanya? Feel free to comment below. Former Senator Bongbong Marcos said he is hopeful that the decision of the Supreme Court allowing his father to be buried at the libingan ng mga bayani will lead the nation towards healing. With this, Marcos expressed gratitude to the High Tribunal, noting that the latter has taken a magnanimous act to uphold the rule of law. At the same time, he thanked President Rodrigo Duterte for supporting the plan for his father to be laid to the rest at the libingan ng mga bayani. On history, yung mga rason na nabasa ng ating Supreme Court spokesperson basically pointed to the fact na walang specific law, may mga technicalities kaya pwedeng ilibing si former President Marcos sa libingan ng bayani. But I think the petitioners and a lot of us wanted them to look at history and not just technicalities. Ano bang ibig sabihin to sa ating kasaysayan kung ililibing si former President Marcos na isang diktador at napakaraming abuses na nangyari sa panahon niya na ililibing sa libingan ng bayani. So, iniisip mo yung nakaraan, which of course are the martial law victims, at yung bukas, which are a lot of the young people who in their lifetime makikita na nailibing ang isang diktador sa libingan ng bayani. So, I think I'm quite disappointed with the Supreme Court decision. And you're left
scratching your head, no, kung bakit ganito yung nangyari. Sir, what does that make us? Anong nangyayari sa itsura ng bansa natin, sir? Well, again, no, a lot of the petitioners, kasama na rin tayo, wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na hindi naman siya na-convict, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yon, napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yun? So, it's really disappointing and that they decided that way. But at the end of the day, ang kasaysayan na lang yung manghuhusga sa atin. Sir, how will this... Napuno ng anti-Marcos groups ang Luneta kahapon. Idinaan nila sa isang concert na pinawagatang Pray for Aid ang pagtutol na mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Pray for Aid dahil nananawagan sila na 8 maestrado ng Korte Suprema o katumbas ng kanilang mayorya ang maninindigan laban sa paglagay kay Macoy sa nasabing libingan. Kabilang sa mga dumalo, sina dating Pangulong Noynoy Aquino at Marojas. Kaya ako tumuo dito, naimbita ako dito, nakikisa ako sa yung sinasaayon ako yung pananaw nila. No? Pangalan nga, ilibingan ng bayani. No? Dapat ito parang binibigyan ng mga natatanging Pilipino ng sambayanan ng honor. At saka ayon ako sa mga nandito na hindi dapat na mailibing si Ginoong Marcos. Parehong lumaban kay Marcos ang mga magulang ni Aquino na sina dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino. Pero hindi raw ito tungkol sa mga pamilya Marcos at Aquino, kundi sa pinagdaanan ng mga Pilipino ng martial law. Kung kalimutan natin yung pinagdaanan natin, merong isang matalinong manunulat na nagsabi, si George Santayana, those who forget the mistakes of the past are condemned to repeat them. Ulitin ko na, tagalogin ko na, pag nakakalimutan natin pagkakamali na lumipas, hindi baka maulit. Garantisado maulit lahat to. Kanina, ilan pang anti-Marcos groups ang nagprotesta sa Korte Suprema. Karamihan ay mga kabataang may dalang mga litrato ng mga maestrado at may babaeng nakasuot ng Lady Justice costume. Natatakot tayo na kapag nilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani ay bibigyan siya ng parangal na naaangkop sa isang bayani. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, si Marcos ay hindi bayani, bagkus siya yung kontrabida ng kasaysayan ng ating Pilipinas. Hindi naman nagpatalo ang mga pro-Marcos. Isang vigil rally ang isinasagawa ng grupo sa tapat ng SC ngayon. Erwin, pasado alas 5 naman ng hapon ang dumating sa tapat ng Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos kasama yung kanilang mga supporters. Nagmarcha sila sa kahabaan ng Padre Faura. Sa pangunguna ni Governor Marcos, nagsindi ng kandila at nagrosaryo ang grupo. Ayon pa kay Governor Marcos, hindi naman daw sila kampanteng papabor ang SC sa kanila. Pero nagdarasal raw sila na makuha ang 8 boto. Handa rin daw ang pamilya Marcos na irespeto anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang pahayag ni Governor Marcos. Siyempre, alam naman nila na kailangan manaig ang batas. Sa ibabaw ng lahat, andyan ang batas, sundan natin. At kami naman ay tatalima sa anuman na sasabihin ng ating Korte Suprema. Naasahan lang namin, siyempre, na pagbigyan na kami pagkatapos ng 27 anyos, panahon na makapag-move on, ilibing na yung nakaraan at tuloy-tuloy na ang paghilom ng ating bansa. Erwin, natanong din si Governor Marcos tungkol sa mga report na di umano'y pabor sa kanila ang desisyon ng SC. Ayon kay Governor Marcos, hindi siya naniniwala sa mga hula-hula. Samantala, dito na raw magpapalipas ng gabi ang mga Marcos supporters kung saan bukas din inaasahang magsasagawa rin ng hiwalay na protesta ang mga anti-Marcos. Wala umunong dapat ikatakot si Kerwin Espinosa sa kanyang pagbabalik sa bansa dahil titiyakin umano mismo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang seguridad nito. Samantala magsasagawa umano ang pulisya ng masusing investigasyon hinggil sa pagkakapaslang sa alkalde at ipatatawag umano ni de la Rosa ang lahat ng may kinalaman sa insidente, partikular na ang CIDG Region 8. May report si Eunice Monte. Kung kailangan ako mismo mag-gurdya. Mag-gurdyan ko siya. Wala mangyari sa kanya.
Tiniyak ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi mangyayari kay Kerwin Espinosa ang sinapit ng ama nito na napatay mismo sa loob ng kanyang kulungan. Sa isang ambush interview kay General Bato matapos ang pagbabalik nito mula sa laban ni Senator Pacquiao ay magsasagawa umano ito ng masusing investigasyon at ipapatawag ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Mayor Espinosa, partikular na ang CIDG Region 8. Aniya, hindi pa niya masasabi sa ngayon kung ito ba ay isang kaso ng extrajudicial killing at kung nanlaban nga si Mayor Espinosa dahil kailangan pa ng mabusising investigasyon. Mahirap, hindi ako makapagsabi na naniwala ako, hindi dahil kailangan based on facts yung ating magiging statement. Nang tanungin naman kung may basbas niya ang naging paghain ng search warrant kay Mayor Espinosa, hindi. Nasa bakasyon nga ako eh. On leave ako, di ba? On official leave. Pinaliwanag din naman ito na hindi lahat ng search warrant ay direktang hinihinga ng clearance sa PNP Chief Director General. Aniya, ang nakakaalam na pagpunta sa kulungan ay ang mga namumuno sa CIDG Region 8 at ang direktor ng CIDG na kanya namang ipapatawag agad-agad. Patungkol naman sa seguridad ni Kerwin Espinosa, iginiit ni General Bato na walang dapat ikatakot si Kerwin dahil kung kinakailangan aniya ay siya mismo ang magbabantay dito upang matiyak ang seguridad nito. Nakatakda namang magpulong si General Bato kasama ang Department of Justice kaugnay ng mga naging testimonya ng namayapang si Mayor Espinosa kung ito nga ba ay magagamit pa kahit na namayapan na ito. Lalo pat nasa 200 din ang pinangalanan nitong sangkot sa transaksyon sa iligal na droga. Para sa PTV News, Eunice Samonte.